Wala kang katulad. Amen. Panginoong Ama, pinapahayag mo ng aming labi ang pinananampalatayanan ng aming puso na wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Wala nang iba. Ikaw lamang ang Diyos na aming sinasamba. Ngayong umaga, Panginoon, binubukas po namin ang aming puso, ang aming kaisipan at lahat sa aming buhay upang magpasalamat, sumamba, at magpuri at paglingkod sa iyo sa lahat ng araw ng aming buhay. Nagpapasalamat po kami na lumalapit sa iyong trono ng biyaya at pinapahayag na ikaw po ang Diyos na siyang kumikilos sa aming mga buhay. Maging sa umagang ito ay pinagpapasalamat po namin na ang iyong mga kamay ang nagabay sa aming bawat isa upang kami may kalayaan at may kaligayahan na lumapit sa iyo kasama ng buo naming mga kaibigan at mga kapatid. Buong pusong nagpupuri, nagpapasalamat at sumasamba sa iyo ngayong umaga. Panginoon, masalamat po sa mga panahon na kami inalalayanan mo kami. You have guided us in all the days of our lives ng iyong kapayapaan, ng iyong pagliligtas, ng iyong biyaya. At naririto po kami ngayon sa pagpapasalamat, sa pagpupuri, at pagbibigay sa iyo ng lahat ng aming makakayanan sa buhay na ito na iyong niligtas at pinagpagpala at binibigyan ng kahalagahan. Kami po'y mauupo sa iyong paanan at kami po ay magbubukas ng aming kaisipan at aming puso upang ikaw ay aming pakinggan, as we will obey you and offer this whole life na pinagkaloob mo sa amin para sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, masalamat po. Thank you for the breath of life na siya namin ngayong ikinabubuhay. Salamat po sa banal na Espiritu na siyang gumagabay sa amin sa lahat ng aming gawain, sa lahat ng araw. At salamat po sa iyong salita na aming mapagninilay-niyalayan ngayon na pinapahayag namin na ito po ang pagkain ng aming Espiritu at kami lalakas at magtatagumpay ayon sa iyong kalooban at plano sa buhay ng bawat isa sa amin at sa aming kalipunan bilang isang simbahan na itinayo mo para sa iyong kaluwalhatian sa lugar nito. Panginoong Ama, sa amin pong pagkakasama-sama ay ikaw ang aming binibigyan ng papuri, pagsamba at lahat ng luwalhati, samantalang kami mananahimik at makikinig sa iyong makapangyarihang salita. At ganapin mo nga po sa aming buhay ang ayon sa iyong kalooban. Naririto po kami upang sumunod at magpasalamat at sa gabay ng banal na Espiritu ay kikilos ayon sa iyong kalooban. Ama, sa ginagawa mo at gagawin pa sa aming mga buhay, maluwalhati ka po sa aming as we gather together as a church, may we glorify your most holy name. This is our prayer and our desire as we express it to you this morning. In the precious name of Jesus we pray. Amen. 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 Tunay nga po na ang Diyos natin ay walang katulad. Wala nang papantay sa Kanya. Wala na nga pong ibang Diyos maliban sa Kanya. At ngayon pong umaga ay papag-aralan natin that God created us for more. Amen. God created us for more. Ano man po ang ating dinadala ngayon? Ano man po ang ating kalalagayan ngayon? Whatever and all the blessings that we have received in the past, God created us for more. More of God and less of us. Hallelujah! Sabihin na nga po natin, God created me for more. More of Him and less of me. Ephesians chapter 3:20, atin pong pagninilay-nilayan ng bawat kataga na ating babasahin
Ephesians chapter 3 verse 20 says, English now! Hallelujah! Sa plano po ng Panginoon sa buong daigdig, sa Kanya pong mga plano ay lagi pong niyang sinasabi that it is now time. Ang lahat po ng nangyayari sa ating buhay is now time of God. Ito ang panahon na kumikilos ang Panginoon sa ating buhay. Huwag po tayong tumanaw sa mas malayong bukas because God is now moving in our lives. Now! It is always now in God's time. In God's plan for us. Now unto Him. Pinapahayag po dito na sa lahat ng araw ng ating buhay, tayo'y dapat nakatingin, nananampalataya, sumasamba, nagpapaakay sa Diyos. Antuhin sa Kanya lang. Sa Kanya tayo tumatanaw, sa Kanya tayo nananampalataya, sa Kanya tayo umaasa. Now to Him. Bakit po? Bakit sa Kanya lang? Kasi pinapahayag niya dito, now unto Him who is able to do. Siya po ang kumikilos. Siya po ang ating buhay. Kinanta natin, the breath of life is from God. Na siya natin ikinabubuhay ngayon. Now unto Him who is able. Siya po ay makapangyarihang Diyos. Wala nang iba. Amen. Wala nang iba. At siya po ang kumikilos sa ating buhay. Hindi po tayo, hindi yung ating kaalaman, hindi yung ating kung sino pa man na ating pinananaligan. Now unto Him who is able to do. Siya po ang kumikilos sa ating buhay araw-araw, minuto. So we have to settle, we have to put all our buhay, ang ating kaisipan, ang ating puso sa Panginoon na siya kumikilos sa ating buhay araw-araw. Di po ba? Amen. Hindi natin iniisip ang iba pa o ano pa man. But ano yun, ang ating kaisipan, ang ating mga mata, ang ating puso, ang ating desire is unto God alone. Bakit? Sabi dito, He is able to do great and exceedingly abundantly. Hallelujah. Ano pa ba kung gusto natin? Siya po ang kayang gumawa ng mga matalinhaga, mga mahiwaga, higit pa sa ating kayang isipin at hangarin sa ating buhay, kaya niyang gawin para sa atin. Amen. Amen. All that we could ask or think. Ano man po ang ating hinahangad sa buhay? Ano po ang ating iniisip? Ano man po ang ating hinihintay? Ang ating pong Diyos na siyang ating tinitingala, sinasamba, pinupuri, at ikinabubuhay, ay kaya nang gawin ang lahat ng bagay, higit pa sa ating ating hinahangad at ating iniisip. Meron pong susi dito na ating pag-aaralan, yung ating hinahangad at ating iniisip. Ang ating pong palang kaisipan, ayon sa mga scientists, our mind has frequency. Meron pong kapangyarihan ang ating pag-iisip. At yung ating pong desire ng ating puso ay 60
times greater than all parts of our body. Desire ng ating puso na galing sa Panginoon. Whatever we ask or think, kaya po pinapahayag natin ang ating desire sa Panginoon. Ano man yung ating iniisip, dahil nagkakaisa ang ating kaisipan at ang ating sinasabi sa Panginoon. At ang pangako po ng Diyos, ano man ang ating hingin sa Kanyang pangalan ay pagkakaloob niya. Amen! Amen. So we have to ask and we have to think. Because more exceedingly, higit pa sa ating iniisip, higit pa sa ating hinahangad, ay kayang ipagkaloob ng Diyos sa atin. Amen. Amen! Hallelujah! Paano po ito mangyayari? Ituloy po natin. Above all that we could ask or think, according to the power that is at work in us. Kanina po ay ating naunawaan na yung clay, yung puputik na hinulma ng kamay ng Panginoong Ama ay putik hanggat hindi niya ito hininahan. Hallelujah! When God breathed His life unto us, man becomes a living soul. Yung pong hininga natin ay galing sa Diyos. At dahil ang ating kaisipan, ang ating puso, ang ating pananampalataya ay nakasalig sa Diyos. Wala na nga pong bagay na hindi pwedeng gawin ng Diyos para sa atin because yung kanyang buhay na sinaling ikinabubuhay ay siya kumikilos sa ating buhay sa lahat ng araw. Amen! Gawin po natin natural. Sabihin po natin na merong 240 volts sa ating buong katawan. Eh kung ito po ay naka-off, kahit meron siya dyan na power, eh black-out pa rin po. Kaya ipinapakaya dito sa salita ng Panginoon na meron pong kapangyarihan na siyang kumikilos sa ating buhay upang ano man yung ating hangarin, ano man yung ating isipin, samantalang nakasalalay ang ating buhay, ang ating kaisipan, ang ating puso, ang ating pananampalataya sa Diyos na kayang gumawa ng higit pa sa ating kayang isipin o ipahayag. Kumikilos sa ating buhay ngayon! Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po dito sa ating kalipunan bilang simbahan ay meron po tayong mission at vision. Isa po doon na dapat natin maunawaan ngayon. Tayo po ay bahagi ng katuparan ng plano ng Diyos para sa simbahan ito. Ngayon po ang tanong, kahit July po ngayon, kalahating taon na ang nakararaan, o ilang taon na tayo dito sa simbahan ito, ano na po ba ang ating naging contribution? Meron na po ba tayong bunga? Katulad ng ating tema na kung ano, whatsoever we sow, ano na po ba ang ating itinanim? Ano na po ba ang ating nagawa? Salamat po, congratulations sa mga kumikilos at tumutulong sa evangelistic group na sa pagitan ng Zumba. Okay. Yung pong Zumba ay pwede natin gawing simba. We have congratulations po sa lahat at yung mga bunga ng Zumba namin ito. Isa pong katotohanan na nangyayari samantalang tayo ma-attend ng Zumba, ibig sabihin, ang iba ay hindi kayang pumunta sa simbahan. Kasi sasabihin nila, ay, mga Christian yan, mga Kidjo yan, hindi pwede yung ganun, hindi pwede yung ganito, hindi pwede yung ganun, hindi pwede yung ganito.
Pero sa Sumba, pwede natin silang i-invite. Ibig sabihin po, hindi natin sila kayang dalhin na umaten sa simbahan. Dalhin natin ang simbahan sa kanila. Amen. Amen! So yun po ang ginagawa natin sa magitan ng Sumba. Sa magitan ng salita ng Diyos, ay nauunawaan nila na sila'y mahal ng Panginoon at may magandang plano ang Panginoon sa kanilang buhay. More than we could ever ask or imagine, God has created us for more. Amen! Meron pong higit pa na gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Ipagpatuloy po natin ang paggawa ng mga bagay na iniaatas sa atin ng Diyos. Para sa ating kalipunan ng The Word of God Christian Fellowship, we have a role to play. Paggigising po natin ngayong umaga, ano na nga po ba ang naging contribution ko sa simbahan? And that is the question that I need for you today. Samantalang ating naunawaan na ngayon ang panahon ng ating kaisipan, puso at damdamin at lahat sa ating buhay ay maihayag natin. We have to settle our minds and our heart on God, who is able to do abundantly, exceedingly, more than we could ask or think. Dahil meron pong kapangyarihan na kumikilos sa ating buhay. Magaganap po ang karuman ng Diyos sa ating buhay dahil merong kapangyarihan na binigay na initanim sa ating buhay upang ito'y ating magampanan. Muli ko pong sasabihin, at ito po ay aking paboritong hawakan na salita ng Diyos, that God will not do us to do something na hindi muna niya tayo pinagpala. Ibig sabihin, pinagpapala na po tayo ngayon ng Diyos at binibigyan tayo ng assignment to use that power, to use that blessing for His glory and for His honor. Huwag po natin upuan. Ipamuhay po natin. Ikilos po natin. Ito po ang mensahe natin ngayong umaga. God created us for more. More of Him. And to give glory and honor for Him. For all that God has bestowed upon us, we have to use it for His glory and for your honor, so that we can fulfill our role in this church, and that this church will be blessed of God as we move together in one accord, according to the power that is already at work in us. Lahat po tayo ay may kapangyarihan na ipinagkaloob ang Diyos upang maganap natin ang ating tungkulin para sa Kanya na makapagbigay tayo ng luwalhati sa Kanyang pangalan. Amen. Maliwanag po ba? Amen. Meron na sa atin na po yung kapangyarihan na kumikilos. Pag-aaralan po natin. To Him be the glory in the church. At sa ating pong pagkilos at pagtatagumpay at pag-ani sa mga ating itinatanim, ang kalwalhatian po ay nauukol sa Diyos. At sa simbahan na Kanyang itinayo, sa lahat ng panahon ay siya'y pupurihin. Forever and ever, God will be glorified in our lives when we do our part in the role of the church where God has placed us together as a body of Christ. Amen and amen. Hallelujah. Baka meron pa kayong ibang katanungan. Sinasabi po dito sa ating binasa na there is power that is at work in us. Ano nga po ba yung power na yun? Kunin po natin sa Romans 8:11 para maging maunawaan natin ano po ba yung kapangyarihan yun na ipinagkaloob na sa atin ng Panginoon.
But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will give life to your mortal bodies through the Spirit who dwelleth in you. Ipinapahayag po dito at binibigyan ng stress at diin, kapahayagan, na ang Ama natin na sa kanyang kapangyarihan ay kanyang binuhay na muli ang Panginoong Hesus mula sa mga patay. At yung pong kapangyarihan ng Ama na bumuhay sa Panginoong Hesus mula sa kamatayan tapos niyang gawin ang sakripisyo para sa ating kaligtasan. Yung pong kapangyarihan na yun na bumuhay sa Panginoong Hesus mula sa kanyang kamatayan ay siya rin kapangyarihan na kumikilos sa ating buhay. Amen. Panampalatayanan po natin na yung Diyos, yung kapangyarihan ng Ama na bumuhay sa Panginoong Hesus mula sa kanyang kamatayan, ay siya rin kapangyarihan, is the same Spirit, the same Holy Spirit that dwells in every one of us. Meron pa po bang hadlang sa gawain ng Diyos na pinagkakaloob sa atin? Sino pong pwede sumagot? Meron po ba? Silent. Wala na kasi. Because the power that is at work within us is the same power that resurrected Jesus Christ from the grave. There is nothing more that could hinder God's plan and purpose sa ating buhay na maganap. Mamaya po ay magbibigay ako ng testimony sa mga milagro. Ito pong ating pinapag-aralan ngayon. Kung ating pong ihahakbang at ipamumuhay, ang mga imposible po sa ating buhay sa nagdaan ay magiging posible. And miracles happen every day in our lives, believing that the same power, the resurrected power of the Lord Jesus Christ ay siya nang namumuhay at siya nang kumikilos sa atin. Wala na nga pong makahadlang sa plano ng Diyos sa ating buhay to be more, to receive more from God and less of ourselves. Hallelujah! Ito po, at ang mga sinasabi po ng Panginoon na dapat nating maganap ay matutupad. Kunin po natin sa John 14:12 to 14. Tayo po ay may dapat ihakbang, meron po tayong dapat ganapin, samantalang tayo ay naririto sa buhay natin sa lupa dahil ito ay inuutos sa atin ng Panginoon. John 14:12 to 14. Okay. Most assuredly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. And greater works than this he will do, because I go to my Father. And whatsoever you ask in my name, I will do it, that the Father may be glorified. Amen. Ang ginawa po ng Panginoong Hesus dito sa lupa ay kanyang ipinapahayag at sinisigurado na magaganap din natin. Dahil yung nga pong kapangyarihan ng Ama na bumuhay sa Panginoong Hesus mula sa kanyang kamatayan ay kumikilos sa ating buhay. At ipinapahayag ng Panginoong Hesus na siya ay babalik na sa Ama at tayo kanyang ipinapanalangin upang sa lahat ng
panalangin sa kanyang pangalan ay nagaganap sa ating buhay upang ang Ama na siyang pinagmumula ng lahat na walang katulad sa kapangyarihan ay mapapurihan sa ating buhay. Yun po ang plano, yun po ang end result na kung bakit tayo minamahal, bakit tayo pinagpapala, bakit tayo binibigyan ng kapangyarihan, bakit tayo ginagabayan, bakit ang buhay natin ay ang buhay na siyang pinagkaloob ng Diyos na wala nang pwede pang humadlang sa plano ng Diyos sa ating mga buhay upang tayo gumawa ng mga bagay na inuutos ng Diyos sa ating buhay habang may panahon pa. Ulitin ko po ang sinasabi ni Pastor Anthony. Lahat po tayo ay binigyan ng Panginoon ng panahon at binigyan tayo ng talento, binigyan tayo ng kapangyarihan, buhay na galing sa Diyos upang ganapin natin ang plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Bawat isa po sa atin ay may tungkulin. Hindi lamang po si mahal nating pastor ang kailangan kumilos. Lahat po tayo ay may tungkulin na kumilos ayon sa kanyang ipinagagawa sa atin. Dahil ipinagkaloob niya sa atin ng lahat upang ito'y ating maganap at matupad para sa kanyang kalwalhatian. Yung po sinasabi ni Pastor, huwag natin hintayin na maganap natin yung ating tungkulin na magdala ng kaluluwa sa kanyang kaharian sa huling lamay. Magaganap nga po natin yun. Pero huwag po natin hintayin sa huling lamay. Malaki po ang mundo. Amen. At pinagkaloob na sa atin ng Panginoon ang lahat na kailangan natin upang tayo kumilos at tayo ay magtanim at tayo ay umani para sa kanyang kalwalhatian. Ngayon po ang panahon. Kalahating taon na po ang 2024. Ano pa po ba ang ating hinihintay? Greater works you can do. Pag-usapan po natin ang problema. Sa lahat ng mga pangako, sa lahat ng kapangyarihan, sa lahat ng presensya, sa lahat ng pagpapaunawa sa atin ng Diyos, na siya Diyos na walang katulad, na siya ay Diyos na makapangyarihan, na siya pumikilos sa ating buhay. And yet, marami pa rin pong Kristiyano na nananatili sa dati pa rin kapanahunan at dating buhay. Marami pong tao kahit Kristiyano, they decide to live a normal life. And tama na sa atin ito. Tayo naman ay nakakakain ng 3 beses isang araw. At tayo naman ay normal naman talaga na ito lang ang buhay na binigay sa atin ng Diyos. Kung magkasakit, sasabihin nila, ay normal naman na ang tao ay magkasakit. At kung ang tao ay mamatay, normal naman na mamatay. Nakalagay naman sa Bible na ang mga hayop at mga tao ay namamatay pareho din. So normal naman na mamatay at normal na ilibing sa normal na libingan. Yun po ang libingan ng maraming tao na hindi dumating sa kanilang puso at pananampalataya ang kapangyarihan ng Diyos na kailangan nilang ikilos sa kanilang buhay. Hindi po tayo normal. We are created especially by God for His glory and for His honor. Amen. Paborito ko po ito sa Isaiah 43. These people whom I formed for myself. Kung kayo'y nag-aalinlangan, bakit ako may sakit? Siguro hindi ako mahal ng Diyos. These people whom I formed, created for myself, sabi ng Biblia. Tayo po'y ginawa, nililok ng Panginoon at binigyan ng buhay para sa Kanya. Hindi po tayo para sa mundo. Kaya wag po tayong magpakatibay dito sa mundo. We are created by God for Himself. At bakit po? Bakit po binibigay ng Diyos sa atin ang lahat ng ito mga kapangyarihan at mga biyaya? So that
sa ating buhay ay maipakilala natin ang Diyos na walang katulad. Amen! Amen. Kailangan po ng Panginoon ang bibig na magpapahayag ng katotohanan dahil ang mundo po ay nababalot ng kasinungalingan. Kailangan po ng Panginoon ang kamay na magpapatong sa mga may sakit upang ang may sakit ay gumaling at dumaloy sa kamay ng mga mananampalataya ang kagalingan na gusto ng Diyos na iparating sa mga taong naroon sa karamdaman. Kailangan po ng Diyos ng pusong nananampalataya. At sa ating pananampalataya, yung puso natin na nananampalataya ay 60% times greater sa frequency. Hallelujah. Kaya yung pong tinatawag natin coherence. Tayo po'y may pananampalataya at tayo po'y kumikilos, tayo po'y lumalapit sa mga taong nangangailangan. Yung pong puso natin nananampalataya na pinununan ng Diyos ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang presensya ay kayang gumawa ng milagro sa ating buhay at sa buhay ng mga tao na sa ating kapaligiran. Amen! Amen. Tandaan po natin, we have 60 times frequency ang nasa sa atin upang kahit lumapit lang tayo sa isang tao ay may milagro ng magaganap. Noong pong isang linggo ay pumunta ako sa Taong Alternatibo. Yung time ko na po, kasi tatlo-tatlo lang po ang kailangan humarap sa attendant na tumatanggap ng aming order. Yung pong sinusundan ko ay nagkaroon ng problema na kulang siya ng 200 pesos. So, hanggang sa kanya GCash na 200 na lang, ibinigay niya sa Taong Alternatibo. Ako naman po ang susunod. At nagtaka siya, bakit ang bilis ko daw na nakalabas, bilis ko daw na nakuha ko yung aking order. Tapos narinig ko siya na nagsasabi, nagkikwento na naubos ko na nga yung kahit GCash ko na 200. Tapos lumapit ako sa kanya. Sabi ko, Sir, kanina pa nakahanda yung 200 ko para ibigay sa'yo. Nagulat siya. Sabi niya, ngayon lang ako nakakita ng tao na kayang magbigay kahit hindi mo hinihingian. Amen. Konting bagay, konting halaga. But we can declare the love of Jesus to anybody else na nandyan sa ating katabi. Amen. At sinasabi niya, kanina pa, nung nakatingin ka sa akin, kanina ko pa nararamdaman na may kakaiba. Hallelujah. Katoliko siya. Sabi niya, kanina ko pa nararamdaman. Kanina ako nakatingin sa'yo, may nararamdaman akong kakaiba. Sabi ko, ano yun? Presensya ng Panginoon na gusto ka niyang bigyan ng biyaya. Amen! Maliit na bagay, maliit na panahon, but God can work in the heart of a person sa pagitan ng ating buhay. So that He will be glorified in our lives. Sa ating, kaya hindi po tayo dapat mabuhay ng normal. Madali lang pong mabuhay na sumunod sa crowd. It is just easy for anybody else to move in the crowd. Bakit po maraming tao ang gustong pumunta sa mga malalaking party, malalaking simbahan, malalaking organization? Dahil hindi naman sila kakilala. Hindi mahahanap ang kanilang buhay, hindi mauuriran ang kanilang buhay. But, believe this, it is a person. It takes a real person with faith in God to stand alone. Mahirap po sa isang tao na tumayo sa kanyang pananampalataya na siya ay nag-iisa kung hindi niya alam ang mga pangako ng Diyos at pinapagawa ng Diyos sa kanya. It takes real faith to stand alone for God. Kung kikwentuhan ko po kayo ng mga milagro, aabutin po tayo ng Pasko at Bagong Taon. Isa lang po mamaya bago ako magtapos.
So it is, bakit po may katapangan tayo na kumilos, mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Balik po natin sa Ephesians chapter 2, verse 10. Meron pong plano ang Diyos sa ating buhay na dapat nating ganapin. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Tayo po ay nililok ng Diyos Ama. Bawat isa, lahat po original, wala pong duplicate, wala pong fake. Manampalataya tayo na lahat tayo ay original. At meron po siyang plano sa ating buhay, kaya ay binibigay na lahat ng kanyang presensya, lahat ng kanyang buhay, lahat ng kanyang pag-ibig, lahat ng kanyang kapangyarihan ay pinagkaloob sa atin bilang kanyang mga representative, bilang mga ambasador niya dito sa lupa. May plano na po siya para sa bawat isa sa atin na dapat nating ihakbang, dapat nating ipamuhay, dapat nating ganapin habang tayo narito sa lupa upang siya ay mabigyan natin ng kaluwalhatian. Yun po ang purpose na kung bakit God created us for more. More of Him and less of us. Mapuno po tayo ng presensya ng Panginoon upang kahit hindi tayo magsalita, lumapit lang tayo sa mga taong nagugulumihanan at may problema. Ang kapangyarihan po ng Diyos at ang presensya ng Diyos ay kanina lang madarama. And it is one way of sowing upang tayo ay makapagbigay ng ani sa kaluwalhatian ng Diyos sa Kanyang plano sa ating buhay na ating sinusunod. Meron pong plano ang Panginoon na tayo ay kumilos ayon sa Kanyang ipinagkaloob na kapangyarihan na sa atin. Upang, lalo po sa kapanahonan natin ngayon, dahil tayo ay binigyan na ng Panginoon ng kapangyarihan upang matupad natin ang plano niya sa bawat isa sa ating buhay. Upang ang ating buhay dito sa mundo ay makapag-contribute, maging bahagi, na ang mundong ito ay maging kaaya-aya at matahimik at maunlad na lugar para sa kaluwalhatian ng Diyos. God has created us and empowered us with His life so that we can make a difference for this world to be a better place to live in. Habang tayo narito sa lupa, tayo po ang pwedeng mag-create by the power of God to make our environment, to make our home, to make our community, to make our barangay a better place to live in for the glory of God. Amen. Hallelujah! Kailangan lamang po ay ipamuhay natin, ihakbang natin ang plano ng Diyos at ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob na sa atin. Acts 17:28. Alam po natin at kinikilala natin, pinananampalatayanan natin na ang lahat-lahat sa ating buhay ay galing sa Diyos. We live and move and have our being because of God and because of God alone. Panginoon, sa ating pang-araw-araw na pagising, sabi nga po, every gising is a blessing. Hallelujah! Amen. Kaya tayo po ay walking
blessing of God. Acts chapter 17. Acts 17:28. Dito po nga. Sana. Jesus. Acts 17:28. Jesus. 28. For in Him we live. Pinapahayag po natin araw-araw sa ating paggising at kinikilala na tayo po'y may buhay at tayo po'y kumikilos dahil sa Kanya at para sa Kanya. Are also some of our own, for we are also His offspring. Therefore, because we are offspring of God, we all need to think that divine nature is life, gold and silver also. Pinapahayag po natin pagising pa lang natin sa umaga na tayo may buhay at nabubuhay para sa Kanya lamang. Importante po ito na maunawaan natin sa paggising natin sa umaga, sinisiwala natin ang pagpupuri sa Diyos. Dahil tayo po, ang ating milagro po ang ating katawan. Dahil ginawa ito ng Panginoon. Lahat po sa ating buhay, sa ating katawan, ang mga molecules and atoms and lahat 100 trillions na kumikilos sa ating buhay, sa ating katawan, sila po ay nakakarinig at sila po ay nakakaintindi. Ibig po sabihin, pagising natin sa umaga, ng ating iniisip ay ang Diyos. At tayo nagpapahayag ng pagpapasalamat sa Diyos. Ang ating po 100 trillion cells ay naririnig, nakakarinig at sila'y kumikilos. At sila, kung paano tayo nagre-rejoice, nagpupuri sa Panginoon, sila din po ay kumikilos at nagpupuri. At ang ating buong katawan ay nakakadarama ng kalakasan, kaligtasan. Pero kunin po natin na ang tao ay nabubuhay sa normal. Sabi po sa computer language ay autopilot. Ano po ba yung buhay na araw-araw na autopilot? Alam niyo po ba yung autopilot? Pag bukas niyo ng computer niyo, paglagay niyo ng pangalan niyo, maglalagay doon autopilot, sabi mo okay. Yun, alam na niya, pangalan mo, kung saan ka nakatira, bla 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 bla, kompleto na. Hindi mo na itatype isa-isa. Meron pong tao na nabubuhay ngayon na parang autopilot. Ganito po yan. Pagising sa umaga, ang iniisip ay problema. Ay, lumis pala ngayon. Papasok na naman ako sa opisina. Makapama na nga. Punta sa CR, magtututbrush, magtitimpla ng kape, maliligo, magbibis. Ay, traffic na naman. Ano ba yan? Napagod sa traffic, tapos pagdating sa opisina, kita ko na naman itong kinasusuya akong mukha. Ano ba yan? Nasira na ang araw. Ano mangyayari sa buhay ng tao ganun? Day in and day out? Talunan. At saka, ano ba yun? Tired of life. Instead of enjoying life, wala na. Marami pong taong ganyan na dapat natin makausap. Na every day is a blessing. Every gising is a blessing. At dapat po nating ikasaya. Dahil kung tayo nagsasaya, yung po 100 trillion cells sa ating katawan ay masaya din at siya namang nagbibigay. Kaya nga,
A merry heart doeth good I like a medicine. Hindi mo na kailangan uminom ng paracetamol para ka sumigla. Because when you praise God, the blessing flows, and God gave us more revelation of Himself unto us, and the earth will this is increased. Ang mga kapaligiran po natin ay masisiyahan din, at ang buong mundo, samantalang tayo lahat ay kikilos sa pagpupuri at pagtupad sa kalooban ng Diyos. This world will fear God, whom we serve, and they will be brought to the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. Huwag po tayo maging normal. God created us for more of Him and less of us. Colossians 1, verse 9 and 10. Dito po ako ito pa last nating verse, but bibigyan ko po kayo ng patotoo na kung paano tayo nagtatanim ayon sa kalooban ng Diyos, tayo po ay aanin ng sagana. Colossians 1, 9 and 10. For this reason, we also, since the day we heard of you, do not cease to pray for you and ask that you will be filled by the knowledge of Him in all wisdom and spiritual understanding. Tayo po lahat ay nananalangin para sa bawat isa sa atin, na tayo laging puno ng kaunawaan at kapahayagan ng Diyos. Bawat isa sa atin. At tayo lumakad. Hallelujah. Ito po ang susi. Na tayo po'y lumakad, tayo po'y mamuhay. That we may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Ito po, dito po tayo magtatapos. That you may walk worthy of the Lord. Na sa lahat ng araw ng ating buhay, tayo po'y kumikilos, tayo po'y nabubuhay, tayo po'y nagsasalita, tayo po'y nagpapahayag ng kapluwalhatian ng Diyos. Amen. Being fruitful. Kung tayo po sa ating buhay Kristiyano ay nagkakaroon ng maraming bunga dahil tayo nagtatanim sa mga mabubuting gawa na pinagkakaloob sa atin. At higit na tayo ay dumadami ang ating nauunawaan galing sa Diyos. Dahil habang tayo po'y nabubuhay dito sa lupa, God is still pouring out more revelation and power and His presence in us. Amen. Wala pong hinto. Ang blessing po ng Panginoon ay nananagana. At samantalang tayo nagtatanim, meron pong siguradong aanihin para sa kalwalhatian ng Diyos. Magtatapos po ako sa isang patotoo. 1989 po, nang ako ay mag-mission sa Iloilo, local mission. Ayon po sa kalooban ng Diyos, yung pong pinakamamahal-mahal namin bahay, ay binigyan kami ng kapahayagan ng Diyos na ito ibenta, 1989. Upang magamit sa pag-mission sa Iloilo. Sa simula po ay pinagalitan ako at hindi pumayag ang aking husband dahil yun po ang pinakamaganda, pinakamamahal at namin bahay. Pwede yung iba sana ibenta pero sabi ng Panginoon, yung the best ang offer. Binenta po namin yun na nagkaroon po siya ng kapahayagan at pumayag na siyang ibenta yung aming pinakamamahal na bahay. Ang sabi niya, maibenta mo ang bahay, wala kang aalalahanin, you don't have to ask any permission sa akin kung anong gagamitin mo sa pera.
gawin mo ang kalooban ng Diyos sa pagbibenta ng bahay nito. Sa madaling salita po, nabenta ang bahay, 1 million, at kami po ay lumakad na nag-mission sa Iloilo. Una po ay sa Alangan, sa Lapas. Pangalawa, kami po ay nag-branch in sa Haro. Pangatlo po, isang buwan pa lang kami sa Haro, kami po ay Seven Last Words sa isang barangay, Arante, sa Sara. Malayo po yun, dalawang oras na biyahe mula sa Cebu. At doon po sa Seven Last Words, sa pangalawa naming araw, kasi isang linggo po yun, isang araw, isang word, ay merong 21 years old na napipi dahil sa overdose ng gamot. At sa pangalawang araw po ng aming crusade, ay siya lumapit upang ipanalangin. Nagulat po ako at ayaw ko sanang publicly na siya ipag-pray. Sabi ko, Panginoon, anong gagawin ko dito? Hindi ko alam. Siya ay pipi, 21 years old. Panginoon, hindi ko po alam anong gagawin. Pero pinaalala po niya sa akin ang ginawa niya na milagro sa buhay ni Angelique. Pwede tumayo ka, Angelique. Si Angelique po ay 1 year old na siya makonvulsyon. At nung siya makonvulsyon, ang utak niya ay na-apektuhan. 2 years old, hindi po siya lumalakad, nakaupo lang siya. 3.5 years old, pipi po siya, pipi. Sumigaw ka nga, hallelujah. Amen. Hindi na po siya pipi. At dahil po sa nangyari sa buhay ni Angelique, pinaalala sa akin ng Panginoon, lakas ng pananampalataya, hinarap ko po yung pipi. At pinalabas yung dila. Dahil yung po ang pinagawa sa akin ng Panginoon sa buhay ni Angelique. Kasi yung palang dila natin ay naninigas at dumidikit doon sa ngalangala. Pinalabas ko po yung dila at kumuha ko ng tissue paper, hindi lang po ganun. In Jesus' name, pinigay ko ang mic ko. Siya na po ang nagsalita. Jesus! Nagpalakpakan po mga tao pagpuri sa Panginoon at ang buong Sara ay nakarinig na may pipi na nagsalita sa lugar na yun. Hindi na po kami pinaalis. Ngayon po, mga 30 años na yung simbahan doon. At ang maganda pong nangyari, ang lugar na yun ay mahirap puntahan dahil may sapa na tuyo na walang makakadaan. Nagtatricycle kami pagdating doon sa sapa, bababa kami at maglalakad na lang. At mahirap po mga tao doon. Kahit yung plastic ng mga noodles, dinadala ko po yung sa Sara. Sabi sa akin ng nanay ko, para ka namang basurera, lahat na lang dinadala mo. Ay nanay, kami dito doon. Nilalagyan nila ito ng tanim. Tinataniman nila ng bini. Ganon kahirap. At kami po ay nagpasanla. Yung pong mga tao na nagtatanim ng palay, isasangla nila sa amin yung kanilang bukirin at kami po ang nagastos ng mga pataba at lahat ng gamit. Sila din po ang magtatrabaho. Makuha lang po namin ang tithes para sa simbahan at happy po kami doon sa ani. Marami po nagpasanla sa amin at naging masaya ang barangay. Hanggang dumating yung panahon na kami po, yung unang ani, nakaipon kami ng 12 sako ng palay. Dumating po yung taghirap ng bigas. Pati po ang barangay captain ay nangutang sa amin. Ngayon, hindi po ako naglalagi doon. Biyernes ng hapon, kasi may eskwela po ako sa city, at meron namang ibang Bible studies sa city. Kaya, Biyernes ng hapon ako darating. Hanggang linggo ng umaga, maaga po ang aming service doon, alas 5 ng madaling araw, upang ako makauwi sa city. Pagdating naman sa city, alas 3 ng hapon, may service po kami. Okay, they loan from us.
At yung pong mga palay namin ay inutang, maging ng barangay captain. Ngayon, ako po'y nagtatanong sa Panginoon, Panginoon, sabi mo you will prosper this village. Kasi ito na yung salita ng Diyos, naniniwala na sila, na baptize na sila. Ang sagot sa akin ng Panginoon ay nakakagulat. Sabi po niya sa akin, patawarin mo lahat na may utang. Hallelujah! Mahirap pong gawin. Pero may promise sa Panginoon sa lugar niyo na pagpauula rin niya. Tinatanong ko, Panginoon, yung promise na ipaprosper mo ang lugar na ito, bakit ganito ang nangyayari? Bago po ako mag-preach, sinabi sa akin ng Panginoon, patawarin mo lahat ng may utang. Oh, Panginoon, tumayo po ako at tinanong ko, sino ang mga may utang? Taas ang kamay. Pagtaas po nila ng kamay, ito magandang balita, ito ang kapahayagan ng Diyos sa lahat sa atin ngayon. Ang lahat na may utang, kahit wala dito, pakisabi, bayad na kayo ng lahat. Amen! Hallelujah! Palakpakan ng natin. At yung pong pinakamayaman sa barangay ngayon, ay nagreklamo. Sabi niya sa akin, Pastora, ang laki-laking kantinan mo na. Sabi ko, sa Panginoon yan, hindi sa akin. At totoo po ang pangako ng Diyos. Yung mga bata noon na magsimula kami, isa na lang po ibibigay kong halimbawa, ay nakapag-aral, naging teacher, nakapagtrabaho sa Poland, nagkapamilya. Noong pong isang taon, nakita niya ako sa FB. Sabi niya, Pastora, salamat at dinala mo ang salita ng kaligtasan ng Diyos sa aming barangay. Pwede bang malaman ang iyong Gcash number? Hallelujah! Amen! Whatever you sow, that is what you will reap. At totoo po, yung sapa na tuyo na hindi nadadaanan ng sasakyan, pinalagyan na ng tulay. At sabi sa akin ng pastora, ang pastora po doon na aking na-train ay katulong sa bahay. Habang nagtutulong po ako sa first square ng hapon, alas 5 ng alas 8 ng gabi, yung katulong tinadala ko, sinasama ko, estudyante. Siya po ngayon ang pastor doon. Biyernes ng hapon, darating na kami doon. Magtuturo po kami ng Sabado ng hapon. At maaga ang service sa Sunday para makabalik kami sa city at makapag-start ulit ng trabaho, ng ministry. Ang akin pong patutoo, totoo po dahil yung pastora ngayon, noon ay sinasabi niya sa akin, Pastora, dumalaw pa naman sa Sara. Kasi nagkatotoo na ang pangako ng Diyos. Ang mga bahay doon ay magaganda na. At ang mga tao ay masaya na, may mga sasakyan na ng moderno. Moderno po sasakyan nila, no? Talo pa kami. Dahil totoo po na nabuksan ang lugar dahil sa salita ng Diyos. At pati buhay ng mga tao doon ay umunlad. Bilang patotoo na tayo, itong kasimple nating buhay na pinangangahanan ng kapangyarihan ng Diyos, kailangan lamang po ng paano magdadala ng magandang balita sa lugar na nandun sa kahirapan at kabuluhan. Kailangan po ng bibig na magpapahayag ng katotohanan at kapangyarihan ng Diyos sa inyong buhay. Kailangan po ng mga kamay na magpapatong sa kanilang ulo upang ang mga may karamdaman ay gumaling at makaiwas sa kamatayan. Kailangan po ng Panginoong Ama na ang kanyang tao na pinagpala ay kumilos ayon sa kapangyarihan at buhay na kanya nang ipinagkaloob sa atin. God created us for more than
promise that we will reap more and more each day. Hallelujah! Panginoon, salamat po dahil hindi mo kami iniwanan sa ordinaryong pamumuhay at normal na pamumuhay. You have created us and put our feet on a higher ground. The life that we have today is the resurrected life of the Lord Jesus Christ, where no power of the enemy could ever come against us. And Father, we declare that we live and move and have our being because of you and for you alone. That whatever we sow in this world, that is what we will reap at all times as we continue to live and move and have our being because of you and for you alone, as we declare that God truly have created us for your glory and for your honor, so that this life that you have redeemed and made new will give you glory and honor and praise. In the master's name of Jesus, we pray, Father. Amen and amen. Wala pa